para sa akin, the most important thing, or the most important reason to be thankful for is the birth of Christ, di ba? Yung inawit natin kanina, di ba? So this is good news. Amen? So ang pag-aaralan natin is about this good news. The good news. Amen? Pagka good news, masarap sa pakiramdam, no? Pag, uy, Mars, may good news ako. Yan, Marcy. O di ba pag, ano yan, no? Pag good news, may nakakaramdam ka ng kasiyahan pag nakakarinig ka ng good news. Tama? Kasi good news eh. Good news nga siya eh. So sa mundo, the meaning of good news sa ating, sa atin, yun nga, yung merong kang hinihintay. Pag sabi may good news, meron, diba? Kung may anticipation ka, may hinihintay ka. Pag sinabing good news, diba? So sabi ng Bible, dun sa Luke 2:8-11, ayan, yan po yung ating pinaka-verse ngayon. Yung pagkasilang, yung announcement ng pagsilang ng ating Panginoon. Sabi niya, that night, there were shepherds staying in the fields nearby, guarding their flock of sheep. Suddenly, an angel of the Lord appeared among them. And the radiance of the Lord's glory surrounded them. Next, ayan, they were terrified. But the angel reassured them. Don't be afraid. He said, I bring you good news that will bring great joy to all people. So, ang sabi ng Bible, merong good news na magbibigay ng kasiyahan sa lahat. Hindi lang sa'yo, sa lahat. All people di ba? Hindi niya naman sinabing, will bring great joy to only Israelites. Amen? Sabi niya, all people. The Savior, yes, the Messiah, the Lord, has been born today in Bethlehem, the city of David. So yan, nakita po nyo, no? So itong great news na to, of course, it will bring joy to all people. We know who is this good news. It's Jesus, di ba? Siya yung good news. Now, mapansinin nyo lang po, ang sabi kanina dun sa verse, 9. Sabi niya, the radiance of the Lord's glory surrounded them. Context lang tayo ng konti. They were terrified. Bakit sila natakot kaya? No? Kasi nung panahon ng Old Testament, panahon ni Moses, di ba, bawal silang tumingin sa radiance ng Panginoon, sa liwanag niya, dahil mamamatay sila. Kung gusto niyo pong basahin nyo, nasa Exodus 33:17-23. Ayan. And the Lord said to Moses, I will do the very thing you have asked because I am pleased with you and I know you by name. Then Moses said, now you show me your glory. Sabi niya, magpakita ka sa akin. And the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you and I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy and I will have compassion on whom I will have compassion. Then next, But, he said, you cannot see my face, for no one may see me and live. So, walang pwedeng makakita sa Panginoon at mabubuhay. So, yun nga. So, alam nila, pag tumingin sila doon sa liwanag ng Panginoon, mamamatay sila. Kaya po sila ay terrified during that time. Na ano ko lang po, para lang po alam natin. At least yan, added value sa knowledge natin sa Panginoon. Amen? So, natakot sila. Pero anong sabi but the angel reassured them. Itong maganda sa Panginoon meron laging reassurance. Diba? Meron laging reassurance. Ang sabi niya, huwag kang matakot. Don't be afraid. There's a lot of verses sa Bible, accounts sa Bible, na laging sinasabi ng Panginoon, don't be afraid. Diba? Laging don't be afraid. Doon pa lang sa panahon nila Aaron, diba? Laging sinasabi, don't be afraid. Diba? Be strong and courageous. Don't be afraid. Kasi, bakit? Nandun ang Panginoon Diba? He got your back Kaya nga laging don't be afraid. So magkakaroon ng kasiyahan lahat ng tao. Amen? Pero bakit hindi lahat may kasiyahan? Amen? Nung dumating ang Panginoon. First, sa mga Israelites, bakit hindi nila natanggap si Jesus? Diba? Nung may ministry na si Jesus, nangangaral na siya, bakit hindi siya natanggap ng mga Israelites? Kasi ang hinihintay ng mga Israelites is a king, di ba? Sabi, pinrami sila na panahon, may lilitaw sa inyong king na siya ang maghahari, i-restore niya ang kingdom. Ang ina-expect kasi nila is yung king na galing sa royalty, tapos
Lalo na di ba yung mga Pharisees, Sadducees, yung mga member ng Sanhedrin, di ba against lahat sila kay Jesus? Kasi hindi nila tinatanggap si Jesus. Dahil ang expected nila, lalabas ang isang hari at isi-save sila from the Roman Empire. Di ba galing, nasa Roman Empire sila doon? So nasasakop sa, yun ang alam nila kasi Jesus will come, or yung Messiah will come to save them. Ang alam nila yung political and economic kasi gain. Kaya hindi nila matanggap si Jesus. Kaya lahat ng tinuturo ni Jesus that time, lagi silang salungat. Kasi nga, under the pa rin sila, the law. Amen? Pero itong good news sa atin. Sa kanila, hindi naging good news si Jesus eh. But God is so graceful and the mercy na nasa Kanya. Kasi kahit tayong Israelites, kasama tayo, hindi tayo Israelites, sorry, mga hentil, nakasama tayo dito. Amen? Hindi man, ang promise sa Israelites lang, di ba? Yun ang promise, sila ang chosen people, di ba? But because of God's grace and mercy, we too get to be saved and experience this great joy that Jesus brings. Pero ano lang kailangan natin gawin? Maniwala, di ba? Tingnan natin siya dun sa Romans 1:16. Sabi ni Paul dyan, di ba? For I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes. The Jew first, and also the Gentiles. Praise God. Nakasama tayo. Hindi naman tayo dapat kasama ba? Pero nakasama tayo dyan, di ba? Di ba, isang great news na yun sa atin. It will bring great joy to us. How does this good news bring joy to us? Hindi mo siya kagad-kagad na, oy, tinanggap ko ang Panginoon. Pero, nasan yung, parang, masaya ako that time. Pero as you go on with your life, siguro sa mga lumipas na araw, but parang wala naman. Parang, kasi, pag tinanggap natin ang Panginoon, kailangan mong unawain muna. Kailangan mong maintindihan muna kung ano yung tinanggap mo, di ba? Lahat po ba dito tumanggap na sa Panginoon? Amen. Ayan. So, tumanggap ka sa Panginoon, or first time mo ngayon tumanggap, o tumanggap ka na matagal na, or it doesn't matter gaano ka katagal, lagi pa rin, kailangan nating laging inuunawa pa rin. Kasi minsan, kahit tumanggap na tayo sa Panginoon, dahil wala pa tayong malalim na kaunawaan, hindi natin nagagrasp agad yung meaning. At kailangan sa part natin, ang unang-una is sumunod sa Panginoon, magbasa. So, paano mo yun magkakaroon ka ng kaunawaan na malalim sa Panginoon? It will start with getting to know God intimately. Ano ibig sabihin ng intimately? Develop a close and personal relationship. Pagka kasi personal, it goes beyond merely knowing, ay, alam ko may Diyos eh. Ganun lang ba? Hindi po yun. Personal, it means you develop something. Like, if you develop something sa personal, relationship, magkakaibigan. Hindi naman pwedeng magkaibigan kayo, hindi kayo magkakilala. And then, like, ang lalaki, may nagustuhan siyang babae, liligawan niya, di ba? So, he has to develop this relationship with her. Mag-uusap sila and everything. So, yun yung, it goes with our relationship with God din. Kailangan po personal sa Kanya. Hindi yung tuwing, Saturday lang, talagang damang-dama mo. There's nothing wrong with that. Damang-dama mo, praise and worship. Lord, salamat, I praise you, I love you, gan. Salamat sa binigay mong salvation. And then after, alam mo yun, yung hanggang dun lang. Hindi, ang relationship, personal siya. Dala-dala mo siya. Nandito siya sa heart mo. One thing is talking to Him in prayer. Pag po nagdadasal tayo, take the opportunity to talk to God. Kasi ito lang yung time na yung mga deepest thoughts mo talaga na hindi mo masabi, kahit sa asawa mo, or sa kapatid mo, or sa best friend mo, may mga bagay na hindi mo masasabi, di ba? Pero yan, masasabi mo yan kay God. That's the only, parang yun nga, yung opportunity natin na kausapin natin siya. Yung mga deepest thoughts, hindi mo yan masasabi. Especially kung yun ay mga talagang too much personal na. Tayo lahat may kanya-kanyang mga personal issues na hindi mo man masabi kahit sa anak mo pero kay Lord, you can tell everything to God. Amen? Yung mga ganong bagay, masasabi mo sa Kanya. And also, in a relationship, hindi lang puro prayer, ikaw lang lagi nagsasalita. Meron ka ding listening. Amen? So, magsasalita ka kay Lord, He listens. But then, pag siya nagsalita, you have to listen.
Amen? Paano yung salita niya? Paano siya magre-respond sa'yo? Through His Word. Amen? Through His Word, magre-respond siya. God speaks to us in many ways eh. Hindi lang sa Word. First, He speaks to us through the Word. Amen? Pangalawa, through the Holy Spirit din. Kung nakikipag-usap ka lagi sa Holy Spirit, you know His voice. Di ba nga sabi dun sa my sheep knows my voice. Di ba? Ang nagpapastol sa'yo, kilala mo ang boses. Amen? Pag siya ang tumawag, alam mo siya yon. And also, God speaks to us through other people. Di ba? Sa mga kapatid. Minsan may kapatid ka, kakamustahin ka, may magsasabi sa'yo, kinakamusta ka, ganyan. So, that's coming from God. Kukumustahin ka. Parang minsan nga, diretso pa eh. May pinapasabi si Lord sa kapatid mong ito. So, you have to listen and then, ayun nga. So, God speaks to us in many ways. Kailangan lang natin makinig talaga. Nagkakalabito yung dalawa. Totoo, di ba? It's true. Minsan may pinapadala si Lord na tao na magsasabi sa'yo. Kung hindi mo makuha sa word, hindi mo mag-gets, magpapadala siya ng person. So God speaks to us in many ways. You have to acknowledge. Kailangan mo lang makinig talaga. So, intimate relationship with God is one way of experiencing the joy na sinasabi ng Bible. Great joy. Hindi nga lang joy eh. Great joy talaga siya. Amen? Hallelujah. Sabi dun sa 2 Peter, ayan, basahin po natin. 2 Peter 1:3, TPT version yan eh. Ayan. Everything we could ever need for life and godliness has already been deposited in us by His divine power. For all this was lavished upon us through the rich experience of knowing Him. So hindi mo talaga siya may experience kung hindi mo siya kikilalanin at uunawain yung kanyang salita, yung kanyang nais para sa'yo, yung will niya para sa'yo. Who has called us by name and invited us to come to Him through a glorious manifestation of His goodness. Provided na eh. Everything we could ever need for life. Ano ba ang kailangan mo? Tell God. Ano ba ang kailangan mo? Nandyan na lahat yan. Di ba lagi nating naririnig yung, di ko lang tanda yung verse. Yung fruit of the Holy Spirit, nandyan na yan. Ito mga bunga. You just have to pick. Di ba? Sabi ng Bible, if you need wisdom, ask God. Mabuti ang Diyos. Amen? Kung kailangan mo ng courage, kalakasan ng loob, bibigay niya yun sa'yo. Amen? Actually, nasa atin na yun. Yun ang sinasabi ng has already been deposited in us. The moment we accepted Jesus in our life, nasa atin ang lahat yan. Kaya kailangan lang talagang unawain mo yun. Kasi pag hindi mo yun nauunawaan, pag kailangan mo na yun, parang feeling mo wala ka. Bakit parang feeling mo, let's say, nalulungkot ka, parang feeling mo wala kang joy. Pero hindi, meron kang joy eh. Kaya lang, dahil nga hindi mo siya ganun naunawaan, nakakalimutan mo minsan. Diba? So, kailangan talaga natin yung salita ng Panginoon araw-araw. When you stumble or life knocks you down, naranasan natin lahat yan. Your relationship with God will help you stand back. Diba? Makakatayo ka ulit kasi may relasyon ka sa Panginoon. Nadapa ka, makakatayo ka ulit. May relasyon ka sa Panginoon. Amen? Yung relasyon mo na yun sa Panginoon ang magbibigay sa'yo ng kalakasan, magbibigay sa'yo ng kapayapaan. Lord, payapa ako kasi alam ko hindi mo ako pababayaan. I have that peace from God, di ba? Ano pa? Para maunawaan natin yung great joy na yun na nasa atin. Keep your mind stayed or focus on God. Amen? Hindi naman to yung ibig sabihin na ito, nabanggit na ni Pastor, yung maghapon na lang iisipin ko si Lord. Di ba? Yung puro na lang ako Bible babasahin. Hindi po ganun yon. So, keep your mind stayed or focus on God, experiencing Him. You can only experience God when you let Him work in your life. Sabi sa Isaiah 26:3, anong sabi dyan? You will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. Sabi niya, di ba? Magkakaroon daw tayo ng perfect na kapayapaan sa mga taong nakafocus lang kay Jesus. Amen? Gusto mong kapayapaan? Focus on Jesus. It means,
yung mga ginawa ni Jesus, yung mga salita niya, yun ang ipamuhay mo, ifo-focus mo doon. Kahit naman na meron kang, nanonood tayo ng mga kung ano-ano, mga balita. Minsan mga balita talaga, kakaiba na, no? Yung mga may very grave. Pero hindi tayo papa-affect doon. Kasi we know that God is protecting us. But we're not against those na nangyari sa kanila yon. No. Yun nga lang, tayo ay thankful na pinoprotektahan tayo ng Panginoon. And we focus on the Word. Naranasan nyo na ba na hindi tapat si Lord? Tapat siya. Sa mga pangangailangan natin, tapat siya. Sa mga prayers natin, tapat siya. Siyempre, sa time lang niya. Pero pag naintindihan mo talaga si Lord, yung word niya, kahit hindi niya ibinigay agad, naintindihan mo, hindi ka man magagalit, hindi ka man magko-question. Amen? Because you have this understanding, you have this personal relationship with God, kaya alam mo how He works. Diba? Sa buhay natin. Amen? So itong joy na sinasabi ng Bible, na great joy na meron tayo sa Panginoon, no? That Jesus brings, the joy that Jesus brings, it entails hope and peace, 'di ba? Hope, ito ang this season sa diba, parating na yung Christmas, yung inaalala natin yung birth of Christ. He brought us hope, 'di ba? Yung 'di ba pinramis ang Savior. So, pag may promise, may anticipation. Tama. So, anticipation, you're hoping. Di ba? So, itong hope, ayan. Kaya tayo binigyan ng Panginoon ng hope. Because hope moves us forward. Tama? Pag meron kang pag-asa, alam mo may pag-asa ka, makaka-move on ka. Kasi alam mo may pupuntahan ka eh. So, it moves us forward. Let's see that verse from Isaiah 40:31. Ayan. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Diba? Pagka ang pag-asa mo sa Panginoon nakatuon, magkakaroon ka ng kalakasan. It will renew your strength. Para tayo daw na agila. Diba ang agila, ito na quote lagi ni Paz, diba? Ang agila, doon siya sa taas ng storm. Hindi siya sumasabay sa storm. So kung meron kang storm sa buhay mo, wag mong sabayan. Hindi mo kaya eh. Kailangan mo ang Panginoon. So when you know the word of God, na si Jesus nasa iyo, dun ka sa talaga, sa taas. See, they will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Wala tayong panghihina pag ang pag-asa natin sa Panginoon. Hope deletes regrets and increases momentum kasi nga we're moving forward. So nawawala na yung regret mo, yun nga yung kanina, sana hindi na ganon. Hindi, forget about it. Because pag may pag-asa ka na, nawawala yun. Hope increases our momentum. Makakakilos ka ng maayos na walang pangamba. Amen? Mag-move forward ka na walang pangamba. Kasi alam mo, yung pag-asa mo, nasa Panginoon. Minsan ang pag-asa mo, ilalagay mo sa tao. Which is true minsan, di ba? Pero ang tao, bibiguin ka. Amen? Pero ang Diyos, hindi kanya bibiguin. Amen? Hope energizes the present. It is worth living today because tomorrow is so much brighter. Kasi nga, ang pag-asa mo sa Panginoon eh. So, alam mo, tomorrow will be a better one. Kung hindi man maayos yung ngayon, tomorrow will be a better one. And the next day, and the other day, di ba? May sigla ang kasalukuyan, may kasiyahan ang bawat galaw mo. Kasi meron kang, yung tinatawag na Bible na resting on God. Ito yung rest na hindi yung stand still lang. Rest talaga. Yung wala kang kapaguran in a way na, minsan nga yung physically pagod ka eh. Pero at peace ka, yung parang gano'n, no? Hindi ka nabibigatan of the world. Hope does not deny nor remove the reality of the darkness or pain. Anong ibig sabihin nito? May darkness ka, reality yun eh. Hindi naman ibig sabihin na wala eh. It does not deny the reality of the darkness. But it does give a bright light shining upon us. So nagkakaroon ka ng kaliwanagan kasi everything's a blur when we encounter problems. But with hope, the way we look at things, nag-iiba. Nag-iiba ngayon yung pagtingin mo sa sitwasyon. Amen? Nung wala kang pag-asa, ang tingin mo talaga sa sitwasyon, wala na. Dead. Diba? Wala nang mangyayari. But, because of you have hope sa Panginoon, nag-iiba ngayon ang pananaw mo sa buhay. Amen? Totoo po ba yun? Naranasan nyo na? Nag-iiba yung pananaw mo?
dahil sa salita ng Panginoon sa buhay natin na we live by the word. So nag-iiba na yung pananaw natin. Yung dating konting problema pa lang, talagang nasishaken ka na. But now, problema lang to. Binigay nga ng Panginoon yung buhay niya sa akin. Of course, eto, di ba, chicken. Alam mo yung mga ganon. So hope lightens the darkness na nasa atin. Yun nga lang, yung waiting, when you're waiting in the Lord, make it an opportunity na to trust God. Kasi yung waiting dyan, yun yung medyo mahirap sa atin. No? Let's say you're praying for something, waiting for something. Dun sa gray area na yon, nung ito yung hope mo, tas waiting. Parang ang hirap. Minsan talaga, sumusuko ka. Parang, Lord, parang wala naman. Amen? Yung ganon. Pero make that opportunity, yung waiting na yon, make that an opportunity to trust God, to trust Him. And allow Him to work, yun nga, sa puso mo and strengthen our character. Make it an opportunity to trust God. Yun lang ang key doon eh. Magtiwala eh. Amen? Magtiwala tayo sa Kanya. Siya ang maker eh. Siya ang maker of everything. Diba? So siya din ang makakapagbigay sa atin. Now, we're speaking of the good news, no? Sabi niya kasi ng Bible, yung sa unang verse natin, this good news will bring great joy to all people. And this good news is Jesus. Amen. So Jesus is the good news and we accepted Jesus. Tama po ba? This is Jesus. Tinanggap natin. So ano ngayon tayo? We are the bearer of good news. Tama po ba? We are the bearer of good news. So anything na sinasabi natin, not necessarily talagang pupunta ka sa metro, ipipreach mo, hindi ganon. Anything na nalabas sa atin, especially kausap natin, lalo na kung kausap natin unbeliever, tapos alam niya Kristiyano ka, and then the way you talk, parang hindi. So medyo medyo off sa ating mga kapatid. So yun nga. So, we are the bearer of good news. So, bago tayo maging bearer, kaya yung i-discuss natin ngayon na kailangan natin maunawaan ang salita, ang tinanggap nating Panginoon, Jesus. Amen? So, bago tayo makapag-ulat sa ating mga kapatid, kailangan talaga sa atin pa lang, may good news na yan sa atin pa lang. Dahil pag hindi yan good news sa atin, pag yan inulat natin, bad news ang dating. Tama po ba? I think ganun. Bad news ang dating niya kasi ikaw pa lang hindi mo na maunawaan eh. So we have to understand first kung ano yung talagang tinanggap natin na good news, which is Jesus, bago mo siya iulat sa ating mga kapatid. And of course, every time we speak sa ating mga kapatid, good news ang lumalabas sa boses natin. Good news of how good Jesus is. Ito pala, meron akong hindi to ang totoo niyang meaning in a way, pero na i-connect ko lang. Ang Hebrew word ng good news is besora. Hindi ko yan nilagay dyan eh. B-E-S-O-R-A-H. Ang ibig sabihin yon, it is news of national importance, a victory in war, or the rise of a powerful new king. So besora. Tapos naalala ko yung beso. So every time you beso someone, kailangan good news ang dala mo. Amen? Pag bebeso mo yung kapatid natin, hi sis, how are you? Dapat good news ang dala natin, di ba? So, you cannot be a bearer until you know or understand what you bear, di ba? Minsan hindi natin naintindihan, kaya yun, nakakapagsalita ng hindi rin tama sa ating mga kapatid. Amen? So, yun. Before we can be bearer of good news, God only wants us to believe. Yun nga, nasabi ko kanina. Excuse me. So the bearer of good news, which is tayo yon, has an intimate relationship with God. Amen? And the bearer of good news has his mind fixed on God. Amen? So yun po yung ating, so ngayong Kapaskuhan, this season, let us be the bearer of good news sa ating, kung kanino man, sa ating mga, syempre, unang-una sa pamilya natin. Amen? Hindi po ba ang sarap pakinggan or mainam na ang ating immediate family, alam natin, makikilala ang Panginoon. Ngayong Kapaskuhan, we can be the bearer of good news sa ating pamilya. Unang-una sa ating pamilya. Yun ang kainaman sa word. Once word is already here sa'yo, alive and active yan. Minsan, hindi mo man siya ginagamit, but the word is alive and active. Nandito yan. And then,
bigla na lang mag-work yan sa buhay mo. Tapos magugulat ka na lang, ay, oo nga, hindi na ako ganito. So, praise God talaga. Ang buhay natin talaga, babaguhin ni Lord. But let Him. Kailangan mo siyang hayaan na baguhin yung buhay mo. Kung hindi mo may experience yung kasiyahan, yung kagalakan na nasa Panginoon pag hindi mo siya hinayaan sa buhay mo. Let Him work in your life. Amen? So the more we understand the good news that is in us, which is Jesus Christ, it will eventually manifest in our lives. Then our lives will be a testimony sa iba. Diba? This holiday season, let our life be a good news to everyone. Unang-una sa pamilya natin, and then sa ating circle of friends, sa mga relatives. Let our life be a good news to them. So, let's make it happen na sa panahong ito, hindi lang naman dito ang pag-aalala natin sa Panginoon. Kaya lang this time talagang inaalala natin kasi ito yung kapanganakan ng promised Savior. Kaya we remember Him. But every day, yun nga, we should be the bearer of good news. We should be the newscaster ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So the more we understand the good news in us, it will eventually manifest in our lives. Then it will be a testimony to others. Let us all be the newscasters of God. Amen? Yun lang po. Maraming salamat.